Uy, kumusta? Welcome sa bago nating explainer. Ngayon, hihimayin natin ang isang napakakomplikado at seryosong issue na sumabog noong April 14, 2026 sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ang focus natin, yung mga mabibigat na alegasyon ni Ramil Madriaga tungkol sa isang sinasabing malawakang makinaryang pinansyal na umano'y nakakabit sa mga napakalaking pangalan sa politika. Gagawin natin to ng walang pinapanigan, titingnan lang natin ang mga dokumento at pahayag na nakalatag sa mesa. So, umpisaan na natin. Pakinggan niyo muna tong quote na to mula sa mga ulat. Korupsyon na nag-iwan ng bakas na napakalinaw, napakapangahas, na tila hinahamon kang sundan ito. Grabe, di ba? Kadalasan kasi, kapag may mga anomalya sa pera, itinatago talaga yan sa dilim. Pero yung sistemang pag-uusapan natin ngayon, sinasabing sobrang tapang daw nito na nag-iwan pa talaga ng malinaw na paper trail. Para bang literal na hinahamon kang busisin ito. Pero bago tayo masyadong lumalim, linawin muna natin, ano nga ba ang isang dummy o bagman? Sa madaling salita, sila yung literal na panakip-butas. Sila yung taong nakapangalan sa mga bank accounts o dokumento pero wala sa kanila ang totoong kontrol. Ang main goal nito ay para itago kung sino talaga ang nagmamay-ari o nagpapagalaw ng malalaking bulto ng pera. At ito mismong role na to ang inamin ni Ramil Madriaga na ginampanan niya. Okay, let's dive into Part 1, ang umaaming dummy. Here's the thing, hindi humarap si Ramil Madriaga sa komite para magpaawa o maging hero. Hindi niya pinabango ang pangalan niya. Tumestigo siya under oath. Inaamin na aktibong kalahok siya sa operasyon. Inamin niyang isa siyang bagman. At alam niyo, bihira yung ganitong direktang pag-amin kasi automatic na nilalagay niya rin ang sarili niya sa alanganin at sa panganib. So ano ba talaga yung mga naging claim niya? Una, ginamit daw ang pangalan niya para sa hindi bababa sa 6 na bank accounts. Pangalawa, hindi man lang daw siyang personal na nag-open ng mga accounts na to. Pangatlo, itinayo raw ito ng mga malalapit na tao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pang-apat, pinaniwala daw siya na ang mga account na to ay para sa mga intelligence operations. Dito pa lang, makikita mo na agad kung gaano kaorganisado yung sinasabi niyang operasyon. Moving on sa Part 2, Blueprint ng isang makinaryang pinansyal. Now, what's really interesting about this slide is yung mismong sistema. Paano ba ito gumagana step by step? Step 1, bubuksan ang account gamit ang isang expendable name, yung dummy. Step 2, at ito yung pinakamatindi, papipirmahin ang dummy sa mga buong booklet ng blankong tseke. Tapos, Step 3, dahil pirmahan na lahat, ang tunay na operator na ngayon ang nagdidikta ng daloy ng pera. Sila ang bahala kung magkano at kanino ibibigay nang hindi man lang nasusulat ang pangalan nila. Kumbaga, total deniability. Isipin niyo to, ang blankong tseke na pinirmahan ng maaga ay kapangyarihang ibinigay ng walang laban. Kapag pinapirma mo ng blanko ang isang tao, tinatanggalan mo siya ng power na magtanong o pumigil. Hindi na ito simpleng kapabayaan Isa itong sinadyang disenyo. Classic signature ito ng mga operasyong gustong magtago sa anino, malayo sa mga normal na proseso ng gobyerno. Pangatlong bahagi na tayo, pag-trace sa daloy ng pera. Dito na talaga nagiging konkreto ang lahat. Tingnan niyo tong table. Ayon sa testimonya, may 3 beses siyang kumolekta ng tag 100 million pesos na physical na cash mula sa isang mall sa Lubao, Pampanga na papunta raw sa Malacanang. May 89 million pesos din sa Land Bank Manager's checks na dala raw sa isang safe house sa Quezon City. At ang pinakagulat, 1 bilyong piso in physical cash na ibinyahe raw sakay ng isang Toyota Super Grandia noong February 2020. Grabe yung mga detalye, di ba? Napaka-specific. Wait, i-pause muna natin at i-absorb tong numerong to. 300 million pesos. Yan yung total nung unang set na pinag-usapan natin. At hindi ito money transfer online. Ito ay physical na cash na kinarga at ibinyahe kamay sa kamay. Alam nyo naman, kapag ganyang kalaking cash ang pinapagulong physically, madalas ginagawa yan para lang maiwasan yung electronic trail at yung pagbabantay ng mismong banking system. And then, boom! 1 bilyong piso. 1 bilyong pisong cash na isinakay raw sa isang Toyota Super Grandia noong February 2020. Bakit napakahalaga ng detalye na to? Kasi kapag nagbigay ka ng ganyang ka-specific na detalye kung anong sasakyan, kailan nangyari, it goes two ways. Either madali ang pabulanan at masira kapag chinik yung ebidensya, o saktong-sakto yang magla-lock in place para patunayan yung kaso. Ika-4 na bahagi, pagtalikod sa bank secrecy. This right here is a massive deal.
kusang loob at ganap na nag-sign si Madriaga ng Bank Secrecy Waiver. Bihirang-bihira mangyari yan sa Pilipinas, lalo na sa mga high-profile na kaso, kasi yung Bank Secrecy Law ang madalas na ginagawang ultimate shield ng mga makapangyarihan. Sa pag-waive niya nito, parang sinabi na rin niyang, sige, buksan niyo yung accounts ko, patunayan niyo ang nagsisinungaling ako. Dahil sa waiver na yan, malaya na nating makikita ang totoong kapangyarihan ng paper trail. Hindi na lang tayo aasa sa kwento-kwento. Pwede nang pagtugmain ng mga investigador yung mga sinabi niya doon, mismo sa mga aktual na deposito. Makikita yung eksaktong oras ng withdrawals, matitrace kung sino talaga yung mga tumanggap. Basically, yung mismong data ng bangko ang magsasabi kung totoo o hindi yung mga claims niya. At heto na nga, may mga lumalabas na early signs ng corroboration. Ayon sa mga ulat, tumugma raw yung records ng LTO doon sa mga mamahaling sasakyan na bili gamit ang pangalan ni Madriaga at ng anak niya. Kahit isang part lang to ng napakahabang niyang kwento, nag-e-establish na agad ito ng pattern. Unti-unti, nagkakaroon ng pisikal na ebidensya yung mga sinasabi niyang pinagawa sa kanya. Lastly, Part 5, ang paglipat ng burden of proof. Siyempre, para maging balanse tayo, ilatag natin ang magkabilang panig ng patas. Sa kaliwa, nandyan yung claims ni Madriaga. Umamin siya at nagbukas ng bangko records na sinusuportahan ng initial LTO records. Sa kanan naman, nandyan ang depensa ni Vice President Sara Duterte. Tahasan niyang ibinasura ang lahat ng ito bilang purong pamumulitika at atake mula sa isang desperadong tao na kasalukuyang nakakulong at may sariling mga kaso. Parehong nakalatag ang mga baraha, kaya nasa inyo na kung paano nyo ito susuriin. Pero, the main takeaway here is this. Kung mag-match talaga yung inilabas na bank records doon sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, mag-iiba ang usapan. Totoo namang hindi siya perpektong saksi at may mga sarili siyang kaso. Pero kung may verifiable paper trail, yung mga resibo at numbers mula sa bangko, lalampas na ito sa simpleng pag-atake sa karakter ng testigo. Kailangan na nating harapin ang mismong ebidensya at ang buong sistema na inilalantad nito. So, to wrap things up, ito yung anatomya ng inilalarawang financial ecosystem. It's built on strict anonymity o pagtatago ng identity, driven by absolute control through blank checks. Embraces calculated risks gamit ang mga dummy na pwedeng isakripisyo. At higit sa lahat, umiikot ito hindi in spite of power, kundi dahil mismo sa kapangyarihang nagpapadali ng lahat. Which leaves us with this one final provocative question. Kapag inilatag na lahat ng ebidensya at ang mga numero na mismo ang nagsalita, may magkukunwari pa ba na hindi nila naintindihan ang wika nito? Maraming salamat sa pagsama sa explainer na to. Hanggang sa susunod na paghihimay.